At ngayon, dadako na po tayo sa ating pong pagsasalo-salo sa salita ng Panginoon. At dahil kayo po ay mga excited na, sige po, magsimula na po tayo at ating pong babasahin. Parang second part po ito. Medyo tumatalakay po tayo ng mga topic na kaugnay sa okasyon nito pong buwan ng Disyembre. At nawa, dahil po sa ginagawa natin pag-aaral, ang Disyembre nyo po ay maging masaya. Okay? Huwag po kayong gagaya doon sa ang Disyembre ko ay malungkot. Mali po yan. Dapat ang Disyembre natin ay masaya at dapat nga lagi tayong masaya sa ating pong Panginoon. Alright? Sige po, this time, babasahin ko na po Luke chapter 2, beginning verse number 10. Luke chapter 2, beginning verse number 10. Alright? Kung ready na po kayo, pakinggan nyo po ang aking pagbasa sa mga talata dito po sa Luke chapter 2, beginning verse number 10. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord... Ayan, binigyang pansin po natin yung sinabi po dito. Ipinamalita po ng anghel, ng shepherds, ang ibinalita sa kanila ng anghel. Ang ating pong tatalakayin ngayong umagang ito, mga minamahal, ay ang message na pinamagatan ko pong the best way to celebrate this season. Okay? The best way to celebrate this season. Ibig sabihin po, yung best celebration for this season, yan po ang tatalakayin natin. Kung paano dapat isineselebrate ng mga Kristiyano ang season na ito. Bago po tayo magpatuloy, hingi po tayo ng gabay sa Diyos sa ating magiging pag-aaral. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, muli po kami nagpapasalamat sa pagkatunay na napakabuti mo sa amin. And we praise you, Heavenly Father, for giving us the freedom to study your holy word. Lord, I pray that you will again enlighten our minds. May you bless our hearts, O God. May you educate us, particular dito po sa season na ito, nawa bilang mga Kristiyano, hindi po kami mahatak ng mga pagano sa kanilang konsepto at kaisipan sa tinatawag po nilang Pasko. I pray, O Father, that this morning, as we listen to your word, may you again help us, O God, para kami po ay mag-grow sa napakahalagang kaalaman na dapat naming matutunan sa iyo pong banal na salita. I would like to again commit myself to you. Help me, Lord, and bless your people. For all of these things I ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so katulad po ng ating naging pagtalakay nung una, I emphasize to you na ako po ay hindi sang-ayon sa paganong pamamaraan ng pagdiriwang ng tinatawag na Pasko. Tinatanggap ko po na meron pong research na ang Christmas po ay posible talaga na rooted out doon po sa pagan, mga kapatid. But, as what I have emphasized sa bawat isa po sa atin, I believe that even those people na nasa kanilang religion, na namulat sa pagdiriwang ng Pasko, I am very sure that all of them are actually thinking not the pagan concept, but the birth of Jesus Christ. Ang ibig sabihin po, nagkakaisa tayong lahat sa katotohanan
na si Jesus Christ ay totoong ipinanganak. Maaari pong ang date ay hindi eksakto, pero yung katotohanang ipinanganak po siya, yan po ay eksakto, sapagkat totoong ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Now, ang nakita ko lang po na po pwedeng magawa ng mga pastor, actually, ay ang i-educate ang mga tao tungkol sa okasyong ito. Katulad po ng sinasabi natin sa mga members natin, siguro ito yung best time for us to witness to them. I-share natin yung dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Kristo. Imbis na ubusin natin ang oras natin sa pakikipagtalo na atakihin po sila, why not use that opportunity as an opportunity to share the gospel to them? Okay? So, hindi po makakatulong na atakihin natin sila, debatihin po natin sila, at minsan po, mga kapatid, makikita natin na imbis na isentro ng mga mangangaral ang kanilang pangangaral sa pagsilang ng ating Panginoon at hindi na po para hatakin pa tayo ng mga research na sinasabi po ng marami, if they believe that Jesus Christ was really born, I believe that is the best time na tayo po'y makapapasok sa kanila upang ang conversation about the birth of Jesus Christ ay masentruhan. So kaya po, umaasa ako na maingat kayo habang pinakikinggan niyo po ako. Hindi po ako nang aatake ng mga nagse-celebrate ng Christmas. At hindi rin po ako lumalabas na talagang nagpo-promote ng Christmas sa paganong konsepto. So my concern, because we cannot deny the fact na talagang sa pangkalahatan, ang month of December, ikinukonsider po nila na isa sa popular na holiday at ang sinasabi nila, ito po ang Kapaskuhan. Well, for me, ang konseptong gusto ko pong bigyan ng pansin sa usapang Pasko ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. I believe, agree po tayo na totoong si Jesus Christ po ay ipinanganak. At si Blessed Mary po ang gumanak na kanyang nanay. Ang ibig sabihin, siya po ang pinili sa babaeng lahat. Kaya nga, blessed siya. Diba? Blessed po si Mary. Kaya ang tawag ko sa kanya, Blessed Mary. Sapagkat hindi po biro ang kanya pong ginampanan. Niliwanag ko po yan sa unang pagmemensahe natin. Pero pinapaalala natin lagi, appreciate her, admire her, but not to adore and to worship her. Because even her, hindi po papayag. Hindi po papayag ang Maria ng Biblia na ang pagsamba sa kanya po ibibigay. Ang gusto po niya, ang pagsamba sa Diyos lamang, sapagkat siya po ay makadiyos. Kaya nga matatandaan po natin, di po ba, sa Matthew chapter 2, nung dumalaw po at naglakbay ng matagal ng panahon ang wise men, hindi po ba nung abutan po nila ang ating pong Panginoong Jesus, nakasama po si Maria, mga kapatid, ang sabi po nung sila, yung wise men ay pumasok sa bahay, they fell down and worship Him. Kung si Maria po ay dapat sambahin at hindi po nila sinamba nung time na yon, sila po ay nagkasala at lumapastangan. But very clear po, very clear na ang sabi po, pumasok po sila and then they worship Him and they presented unto Him gifts. Gold, frankincense, and myrrh. Remember that story? Yes. So, nililiwanag po natin mga kapatid. So, ito po ang akin pong nakitang napakagandang pagkakataon to somehow enlighten the minds of the people and educate, because I can say that for sure, tayo po ay magse-celebrate na naman. Okay? Kaya nga kami po mga kapatid, lagi pong ang instruction po natin sa mga tao, at ito po ay dapat maging paalala rin sa lahat na kung talaga namang ang Christmas mo hindi pagan, sana naman wag Xmas ang gawin natin. Wag yung i-cross out yung name na Christ. If we really believe na ang Christmas na hindi pagano, si Kristo po ang sentro. Yung ba namang isusulat na Christmas, magsho-shortcut pa kayo at Xmas pa ilalagay nyo. Di po ba? Sa akin po mga kapatid, kaya ko naintindihan yan. Sabi ko po sa mga members namin, kaya ko po naintindihan na ang X, rejection po yan, sapagkat lahat ng sagot ko sa exam, majority po X ang nakalagay. Meaning, my answer is rejected. Ang sagot ko po ay rejected, kaya po X ang nakalagay.
So, wag nyo pong gawing Xmas. If you really believe that Christ is the center of this season, that Christ is the center of this occasion, then emphasize Christ in our Christmas. Because I believe without Christ, there is no Christmas at all sa context ng kapanganakan ng ating Panginoon Diyos. Okay? So, interesado po ba kayo na matutunan ang aking pong ibabahagi sa inyo? The best way to celebrate this season. Okay, the best celebration for this season. Ano po ang best celebration para sa season na ito? Mga kapatid, kung ikaw, ang iyong paniniwala sa usapang Pasko ay pagsilang ng ating Panginoon, the best way to celebrate this season, the best celebration for this season, number 1 is to receive Christ. Bakit po natin sinasabing receive Christ? Alam niyo kung bakit? Sapagkat si Jesus Christ ay regalo po sa atin. Ang kanyang inio-offer sa atin ay ang salvation. This should be the beginning of true celebration. Ito po ang dapat maging simula ng ating totoong selebrasyon. Receive Christ. Receive the gift. Ang sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay niya ang kanyang buntong na anak, mga kapatid. Sa katawang laman, siya po'y nagmanifest sa flesh at dyan po ginamit si Blessed Mary upang mailuwal si Jesus Christ in the flesh at siya po ay regalo. Kaya kita nyo naman ang celebration nila. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, napakaganda na ang celebration natin hindi nakasentro sa masarap na pagkain, hindi nakasentro sa material na bagay, hindi nakasentro sa mga pangpinansyal. Ang ating dapat maging celebration ay nakasentro sa pagtanggap natin sa dakilang regalo, sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa Biblia po ang sinasabi, lahat ng tao ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yes, that is very clear sa salita po ng Panginoon. Sa 1 John chapter 5 verses 11, 12, and 13, ang sabi po, and this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in His Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you, that you believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. So the best way to celebrate this season is to receive Christ as our Savior. Yes, He is the only Savior. Siya po ang tanging tagapagligtas. Acts chapter 4 and verse number 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name given under heaven, given among men, whereby we must be saved. Kaya mga giliw na taga-subaybay, if it is your first time na kayo po'y nakapakinig, ang amin pong ibinabalita sa inyo, may kaligtasan, yan po ang pinakadakilang pamamaraan ng ating pong magiging pagdiriwang kapag ka ang regalo na ibinigay sa sangkalupaan, ang ating Panginoong Jesucristo ay tinanggap mo sa iyong puso. Pag sinabi po nating tinanggap sa puso, pagka pinanampalatayanan mo siya, yan po ang laging magkaugnay na ating pong ipinepresent exactly from the Word of God. Sa John chapter 1 and verse number 12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Receive, believe. Yan po ang maliwanag na nakalagay. But as many as receive Him. Sino raw po ang tinanggap? Si Jesus Christ. Ano raw po ang binigay? To them give He power to become the sons of God. Even to them. Sino sila? Even to them that believe on His name. Kaya po, the best way to celebrate this occasion, the best way to celebrate Christmas, the best way to celebrate this season is to receive Christ. Kung hindi mo pa siya tinatanggap sa iyong puso ng may pananampalataya, bilang iyong tagapagligtas, wala pa ring ibig sabihin sa iyo ang season na ito. Kahit ang sarap-sarap ng kakainin mo, kahit na ang ganda-ganda ng regalong material na natanggap mo, if you are not yet saved, that is nothing. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Lumalabas mga kapatid, mga minamahal,
na kahit anong matanggap ng tao sa season na ito, kung wala pa siyang kaligtasan, mga kapatid, useless ang lahat ng bagay. You need to prioritize your salvation. In celebrating this season, make sure that you have Christ in your life already. Make sure na nanampalataya ka na sa ating pong tagapagligtas. Ang gift ng Panginoon ay ang buhay na walang hanggan. Kaya po, mga Kristiyano, ito po ay napakahalagang nauunawaan po natin. He came to seek and to save that which was lost. That is the purpose why Jesus Christ came, to seek and to save that which was lost. Kung interesado po kayo, Luke 19:10. And even in the testimony of the Apostle Paul, 1 Timothy chapter 1, verse number 15. Ang sabi po ng Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang sabi po ni Apostle Paul, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Mga kapatid, the greatest gift of the season is not what we give, but what we receive. Yun po ang pinakamagandang regalo. Hindi yung ating pong ibinigay, kundi yung ating tinanggap. At ang regalong yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ang ibig sabihin nun, kikilalanin natin na siya ay ating tagapagligtas. Pananampalatayanan natin na siya ang tagapagligtas. Mga kapatid, hindi po pwedeng ating pong isi-celebrate ang okasyong ito at hindi po bagay na nagse-celebrate tayo ng okasyong ito kung wala pa siya sa ating pong buhay. So, receive Christ. The beginning of true celebration is to receive Christ. Number 2, the beauty of true celebration. Rejoice in Christ. Rejoice in Christ. Mga kapatid, alam niyo po ba na ang isang hatid ng kaligtasan ay ang kagalakan? Kaya nga ang sabi po, mga kapatid, maliwanag na ang announcement po ng angel, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Kasi nga po ay binalita, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Ito po ang tinatawag na glad tidings, good tidings of great joy. Kaya kung totoong Kristiyano, sa celebration natin, kahit na wala ka ng maraming bagay ang mundong ito, we need to rejoice. The best way to celebrate this season is to rejoice in Christ. Amen? That you and I should rejoice in Christ. Hindi po ang magpapasaya ng ating Pasko ay ang mamahaling regalo. Hindi po ang magpapasaya ng Pasko ay ang masasarap na pagkain, magandang damit, o kung gaano karaming pinansyal na bagay sa buhay natin na tinangkilik natin ngayong season na ito. Mga kapatid, ang importante po ay ang nasa atin ang kagalakan ng kaligtasan ng ating Panginoon. So the best way to celebrate this season is to rejoice in Christ. Rejoice His presence. Rejoice His power. Rejoice His provision. Rejoice in His promises, mga kapatid. Diba? Rejoice in His provision. Sa Kanyang mga pangako sa atin. Hindi ba maganda po na yung concept malinaw eh? Na ang ibig sabihin po, nung sinabing ikaw ay magsisilang ng sanggol at tatawagin mo ang pangalang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan, hindi ba blessing po yan? Mga kapatid, at hindi lamang po yan. Di ba? Yung idea po na ang itatawag sa kanya Emmanuel, which being interpreted is God with us. So, you should rejoice, mga kapatid, in His presence. Rejoice in His power and in His promises. Yun po ang dapat nating ikagalak, mga kapatid. Kaya po, kung kayo po ay malulungkot dahil hindi marami ang pera nyo ngayong season na ito, pagano po ang konsepto natin? 'Di ba?
Sa pagan concept ng Christmas, malungkot ang Pasko kapag walang dekorasyon. Malungkot ang Pasko kapag walang masarap na Noche Buena. Malungkot ang Pasko kapag hindi maraming pera. Malungkot ang Pasko pag konti lang natanggap mong regalo sa ninong at ninang. Malungkot ang Pasko kapag po wala tayo ng bagong bagay. Malungkot ang Pasko kapag hindi po tayo nagkaroon ng party. Ganun po yung konsepto. Pagano po yun? May party o wala, ang Kristiyanong nakakaintindi sa season na ito, dapat nagre-rejoice. Amen? So mga kapatid, i-celebrate natin na ipinanganak ang ating Panginoon, and because of that, we are saved. Ligtas po tayo because He came to save us, and praise God, one day in your life, you decided to put your trust in Him, to put your faith in Him, that you receive Christ in your heart as your Savior. Mga kapatid, the best na tayo po ay magdiwang sapagkat tayo po ay binigyan niya ng kaligtasan. Mga kapatid, ang ating pong celebration, joyful, not because of circumstances, joyful because of Christ. Amen? Our salvation, mga kapatid, our salvation is the most precious gift na po pwede nating matanggap. So, if you are saved, our celebration should be joyful, not because of circumstances, kundi joyful because of Christ. Because of Him. Ngayon, ang ibig bang sabihin nito, masama na mag-Noche Buena? Hindi po. Ang ibig bang sabihin ng aking pag-share sa inyo ngayon, masama na tayo po'y magbigayan? Hindi po. Ang sinasabi ko po ba mga kapatid, hindi po para sa mga masasarap na pagkain o material na bagay? Given a chance na may masarap na kainan, bakit ba hindi? Di ba? Tapos binigyan ka ng kapasidad para magregalo. Bakit ba hindi? Walang problema doon. Diba? Kaya lang, problema yan na kahit na napakalaki pa ang mga bigayan po natin, kung hindi ka pa save, wala pong ibig sabihin sa iyo yung Pasko. At wala akong nakikitang reason para mag-rejoice ka. Sapagkat ang rejoicing natin dapat nakatungtong sa ating pong kaligtasan. Because we have Christ in our hearts already through the Holy Spirit. Amen? So the best way to celebrate this season, number 1, is to receive Christ. Okay? The beginning of true celebration. To rejoice in Christ, mga kapatid. The beauty of true celebration. Ngayon po, ang bigyan natin pansin. Sa celebration natin, the best way na masaselebrate natin ang Christmas is to reflect Christ. Amen? Reflect Christ. The blessing of true celebration. Yan po ang magandang mabigyan po natin ng pansin, mga kapatid. Sapagkat dito po sa ating teksto, maliwanag na ang kalooban, ipamalita yung kanya pong kaligtasan. Ipamalita po ang kanyang naging pagdating, ang kanyang kapanganakan. Ipamalita po yan sa lahat. At yan po ang ginawa ng shepherd, mga kapatid. And it is good to somehow, as we share the gospel to them, as we share the very essence of this season, as we share Christ to them, make sure na nagre-reflect sa buhay natin ang ating Panginoong Jesucristo. So the best way to celebrate Christmas, the best way to celebrate this season, this occasion, is to reflect Christ. Amen? Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mga Kristiyano, ang season na ito ay magiging meaningful kapag nakita ng mga tao si Kristo sa buhay po natin. If they will see Christ in us, yan po ang isa sa magpapaging makulay at makabuluhan ng okasyong ito, ng season na ito. So the best way to celebrate this season is to reflect Christ. The best way to celebrate, mga kapatid, this occasion is to reflect Christ sa buhay po natin. Reflect Christ through your character. Reflect Christ through your conduct. Reflect Christ through your conversation. Ang ibig sabihin po sa pag-uugali po natin, sa ating pong mga how we conduct ourselves, and also in our daily walk.
in our daily walk. The best way to honor His birth is to shine His light. Yan po ang isang magandang paalala. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, kamusta po tayo? Paano po natin sineselebrate ang buwan ng Disyembre? So, it is not the month, it is actually the occasion. And generally accepted na ang December po, ipinagdiriwang ang kapanganakan ng Panginoon. But biblically speaking, mali po ang idea na December ang kanyang kapanganakan. But doctrinally speaking, totoo ang kanyang kapanganakan. And because totoo ang kanyang kapanganakan sa biblical teaching, sa biblical doctrine, we believe in the birth of Christ, in fact, in the supernatural birth of our Lord Jesus Christ. Yan po ang kanyang kapanganakan, not the normal way ng pagluluwal ng sanggol. It is a supernatural birth, and it is very important to accept that doctrine, because if we will not emphasize the supernatural birth, meaning that He was born of a virgin, kung di po natin po yan bibigyan ng emphasis, medyo magiging questionable. And the reason why we need to emphasize that, sapagkat yan ang magpapatunay ng isinilang na Panginoong Jesucristo, siya po ay sinless. Wala po siyang sinful nature, because siya po ay ibinigay upang maging tagapagligtas ng sangkatauhan. So kaya po siya ang tunay at tanging tagapagligtas, at ang ating pong dapat tiyaking mararanasan natin ay ang kaligtasang dulot ng kanyang kapanganakan. He came to seek and to save that which was lost. So the best way to celebrate this season is to receive Christ, to rejoice in Christ, and to reflect Christ. Amen? Yan po ang pinaka-the best na magiging way ng ating pagse-celebrate. Kaya nga, ngayon pong araw na ito, mga kapatid, tayo po ay magbigay pagpapahalaga sa ating pong tinalakay, sapagkat sa katotohanan, mga kapatid, gulong-gulo ang mundo sa napakaraming bagay. And undeniably, isa sa kalituhan, confusion ng tao sa mundo ay ang pagse-celebrate ng okasyong ito. Year after year, many people are celebrating this season, this occasion, but sad to say, even until now, hindi pa tiyak ang salvation. What is the use ng celebration kung hindi ka pa saved? Kung hindi ka pa tiyak ng kaligtasan mo? So kaya, Kristiyano, isang napakahalagang role na dapat gampanan po natin is to spread the gospel, the good tidings of great joy na dapat mapasa lahat ng tao. Ito po ang dapat ating masentruhan sa usapan po ng ating selebrasyon. Kaya kung Kristiyano ka, dapat Kristiyano ang selebrasyon mo. Kung talagang Bible believer ka, dapat ayon sa Bible ang celebration mo. Again, hindi po tayo kumukontra sa katotohanan na ipinanganak ang ating Panginoon, at hindi rin naman po ako, mga kapatid, nagpo-promote ng paganong paniniwala na sa usapan po ng okasyon. So kaya please, atin pong unawaing mabuti, sapagkat ang nakita kong po pwede kong magawa ay ang magbigay ng magandang suggestion sa naintindihan ko po sa Bible, because I believe na kahit na may paganong presentation po sa Christmas na katulad ng mga sinasabi po ng mga ayon sa research, pero gusto kong maging maliwanag sa inyo na ang aking pong Pasko na ikinukonsider ay ang naging kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. At aking pong binigyang pansin yung purpose kung bakit siya ipinanganak. Ito po'y para sa ating kaligtasan. So, what I realize is this. Itong message na to, na sinyer ko po sa inyo, that the best way to celebrate this season is to receive Christ, to rejoice in Christ, and to reflect Christ. Yan po ang best way ng celebration. Mga kapatid, to receive Christ, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang iyong tagapagligtas, now is the best time for you to do that. Okay? If you really want to experience the joy of salvation, now is the right time. Now is the best time para sa atin po na gawin po natin ito. Kaya kung ang atin pong pag-uusapan ay ang talagang kaligtasan na dapat natin pong sesentruhan, sabi ko,
Doon sa una, receive Christ, experience salvation. Doon po sa rejoice in Christ, enjoy our salvation. Doon po sa reflect Christ, mga kapatid, expose our salvation. So, kaya po pwedeng another, ano po yan, ho? Okay, so, kasi, syempre po, habang ako po'y nag-share, nagpo-process po ang aking mind. Sa idea po ng receive Christ, yan po ay ang karanasan. Ha? We need to experience salvation. Okay? Doon naman po sa rejoice in Christ, we should enjoy our salvation. At doon po sa reflect Christ, we need to expose our salvation. Ibig sabihin po, dapat mapatunayan, makita, mahayag ang ating pong kaligtasan sa pamamagitan ng bunga at resulta nito. Mga kapatid, paano mo pinaplano na i-celebrate ang okasyon na ito? Again, don't get me wrong, it is not wrong to buy foods and to prepare foods for your family. It is not evil na tayo po'y magreguluhan sa isa't isa. Ang sinisecure lang natin na dapat unang-unang bigyan natin ng pagpapahalaga the very reason for this season. Why Jesus Christ came. Upang tayo po'y iligtas. Kaya sa mga hindi pa po nakatitiyak ng kaligtasan, ang susi po ay ang Panginoon. Kaya baka ito na ang Disyembre na magiging kaligtasan mo. Aminin natin na makasalanan tayo, na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin because we are all sinners, what we deserve is hell. Pupunta tayo sa impyerno. But the good news is that God is not willing. Hindi po gusto ng Diyos na tayo po'y pumunta sa impyerno. Ang katibayan niyan, ibinigay niya sa atin ang pinakadakilang regalo, ang ating Panginoong Kristo. And if you will open your heart to Jesus, if by faith you will receive Him as your Savior, the promise of God, meron kang eternal life at ikaw ay bibilang sa kanyang mga anak. Kaya kung ngayong umagang ito, kinilos ka ng Panginoon, tawagan mo ang Diyos at humingi ka sa Kanya ng iyong kaligtasan. Ang ibig sabihin po, receive Christ by faith as your Savior. Magsisi tayo, kilalanin natin na hindi natin kaya na iligtas ang ating sarili at ating pong tanggaping buong puso ang ating Panginoon. So I hope and I pray na nakatulong sa inyo ang tinalakay natin ngayon. The best way to celebrate this season is to receive Christ, experience salvation. To rejoice in Christ, enjoy our salvation. And to reflect Christ, expose our salvation. Let us pray. Lord, thank you so much for this message. Thank you for this enlightenment, O Lord. I pray that you will continue to operate in the lives of the believers. May you continue to guide us, Heavenly Father, especially sa lahat ng mga ginagawa po namin, Panginoon. Gabayan mo kaming parati, dakilang Diyos. Turuan sa pamagitan po ng iyong banal na salita. Maraming salamat po sa ministeryong ito at umaasa po kami na patuloy mo pong pagpapalain ang ministeryong ito. Muli po aming Ama, pinupuri ka namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. I hope na tayo po'y napagpalang muli sa ating pong naging pag-aaral at naging pagsasalo-salo dito po sa Believer's Breakfast with BFDB. So enjoy this season na meron tama pong practice, may tamang paraan sapagkat yan ang kalooban ng Diyos.